Pagkatapos ng pag-insayo, dinala ang mga bata sa baraks ng Tesran, kung saan ang mga mesa ay puno ng pagkain upang matulungan silang mapunan ang kanilang lakas. Kumakain sila ng masagana, paulit-ulit na nagpapasalamat kay Logan para sa pagkain. Nagkomento ang isang batang lalaki kung gaano kasarap ang hitsura ng pagkain. Habang inamin ng isa pa na tiniis niya ang nakakapagod na pagsasanay para lamang sa mga pagkain ito. Nagbibiro siya na nadagdagan siya ng timbang mula sa pagkain ng napakasarap sa nakalipas na ilang linggo. At sinabi niya na kung makakakain siya ng ganito magpakailanman, wala na siyang ibang hihilingin. Nasa baraks din si Rhea, abala sa paghahanda at paghahatid ng pagkain sa mga trainee. Ang lahat ng mga lalaki ay lubos na nabighani sa kanya. Habang siya ay papalabas, ang ilan sa kanila ay nagbubulungan tungkol sa kung gaano siya ka-cute, habang ang isa ay buong tapang na tinawag siyang anghel. Tinanong ng isang batang lalaki ang kanyang kaibigan kung dapat niyang subukang makipag-usap sa kanya mamaya, ngunit hindi sumagot ang kaibigan. Nabibighani pa rin siya sa paningin ni Rhea. Gayunpaman, ang kasiyahang ito ay panandalian lamang, dahil si Victor, na nakaupo sa isang kalapit na mesa, ay nagpapalabas ng isang nagbabantang aura. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mga lalaki at binalaan silang umiwas ng tingin bago niya dukutin ang kanilang mga mata. Mabilis na tumahimik ang mga lalaki, ganap na ibinaba ang paksa. Habang nagmamadali si Rhea sa bawat mesa, nagtataka si Victor kung nagkaroon ba siya ng oras para kumain bago simulan ang kanyang trabaho. Samantala, sa likod ng mesa ni Victor, isa pang batang lalaki ang nakatitig kay Rhea ng may pagnanasa, dinidilaan ang kanyang labi. Sa labas ng baraks, tumakbo si Victor na may hawak na isang piraso ng tinapay. Tinanong niya ang isa sa mga nakatatandang babae na naghahanda ng pagkain kung saan pumunta si Rhea, at sinabi nila sa kanya na gagamitin niya ang likod na pintuan upang ilabas ang basura. Nag-aalala si Victor, hindi dapat gumala ng malayo si Rhea sa ganitong oras ng gabi. Bigla, nakarinig si Victor ng ingay na nagmumula sa isang likod na eskinita. Pumunta siya para mag-imbestiga, nagbabalak na tanungin ang kanyang kapatid kung ano ang ginagawa niya sa labas ng ganitong oras. Ngunit ang nakita niya ay nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita. Sinusubukan ng trainee na dumidila sa kanyang mga labi kanina na samantalahan si Rhea. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha habang ibinubulong niya ang pangalan ni Victor, at ang tinapay sa kamay ni Victor ay nahulog sa lupa. Nauutol ang trainee, sinusubukang magpaliwanag, ngunit si Victor ay kumikilos na. Sa isang malakas na sipa ng tuhod, binali niya ang ilong ng lalaki at pinabagsak ito. Walang takot na humakbang si Victor sa harap ni Rhea, pinuprotektahan siya. Nakatayo sa ibabaw ng lalaking bumagsak, handa na si Victor na muling sumalakay, ang kanyang ekspresyon ay madilim sa galit. Sa likod niya, nanginginig si Rhea, natatakot sa maaaring mangyari. Sinabi ng trainee na walang karapatan si Victor, tinatawag siyang isang bastardo at hinihingi na malaman kung paano nang ahas ang isang alipin na hawakan siya. Sinabi niya kay Victor na alamin ang kanyang lugar, ngunit ang mga salita ay bahagyang lumabas sa kanyang bibig bago nagpabagsak si Victor ng isa pang suntok, halos ma-dislocate ang kanyang muka. Napasinghap si Rhea sa takot, nagyelo at hindi sigurado kung paano tutugon. Hinawakan ni Victor ang lalaki sa buhok at nagsimulang suntukin siya ng walang humpay, sinasabing mamatay na siya. Mula sa likod ng isang kalapit na sulok, nasaksihan ng isa pang trainee ang eksena. Namumutla ang kanyang mukha sa gulat. Natataranta, tumakbo siya upang humingi ng tulong, sinasabing ito ay talagang masama. Samantala, walang nakikita si Victor kundi pula. Ang bawat suntok ay nagdadala ng mga sulyap ng kanyang nakaraan, mga pira-pirasong alaala ng gabing nawala sa kanila ni Rhea ang kanilang mga magulang. Naaalala niya ang desperadong utos ng kanyang ama. Protektahan mo ang iyong kapatid. Anuman ang mangyari, alagaan mo si Rhea. Biglang may sumigaw na boses mula sa likod, pinutol ang galit ni Victor. Lumingon siya at nakita si Logan na nakatayo doon, ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit matatag na nag-uutos. Sinabi ni Logan kay Victor na magpakahinahon at tingnan ang kanyang paligid. Namumutla ang mukha ng lalaki sa gulat. Pumasok ang isang katulong, marahang inilalayo si Rhea, ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang mga kilos ay nanginginig. Nananatili si Chrysalon sa lugar, nahihirapang i-proseso ang kaguluhan na nagaganap sa harap niya.
Ikinumpas ni Logan ang kanyang kamay patungo sa walang buhay na katawan at inutusan si Kaisalan na ayusin ito. Idinagdag niya na dapat magpahinga si Rhea dahil malinaw na labis siyang natakot sa pagkabigla. Nakatayo si Victor sa harap ni Logan na nakayuko ang ulo, tahimik na naghihintay ng kanyang parusa. Humihingi siya ng paumanhin, inaamin na siya ay nagsisisi. Tiningnan siya ni Logan at tinanong kung pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Tumogon si Victor na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang mga aksyon. Itinaas ni Logan ang kilay, tinanong kung ano ang ipinagpapaumanhin ni Victor. Na nag-udyok kay Victor na ipaliwanag na humihingi siya ng paumanhin sa pagpatay sa isa sa mga sundalo ni Logan nang walang pahintulot. Kinilala ni Logan na hindi lubos na nagkakamali si Victor, ngunit itinuro na mayroon pa siyang dapat pagsisihan. Ipinaalala niya kay Victor na isang pagkakamali ang pagdadala sa kanyang kapatid sa kampo. Ipinaliwanag ni Logan na ang katigasan ng ulo ni Victor ay halos humantong sa pagkakapahamak ni Rhea. At ang bulag na pagkaladkad sa kanya sa ilalim ng pagkukunwari na protektahan siya ay hindi palaging ang tamang pagpipilian. Tinanong niya si Victor kung plano niyang dalhin siya sa labanan. Iniwan si Victor na tahimik, hindi makasagot. Nagpatuloy si Logan na ipinaliwanag na mas mabuting iwan si Rhea sa isang ligtas na lugar kaysa dalhin siya sa panganib at subukang protektahan siya. Sa kabila ng pagkakaalam nito, pinayagan ni Logan si Victor na dalhin si Rhea dahil gusto niyang malaman niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nag-isip si Logan kung paano niya hindi ginusto na lumala ang sitwasyon at labis na nalulungkot sa naranasan ni Rhea. Muli, tinanong ni Logan kung naiintindihan ni Victor ang aralin, ngunit tumango lamang ng tahimik si Victor. Umaasa si Logan na ito ay magtuturo kay Victor na kontrolin ang kanyang sariling mga emosyon. Sa kalaunan ay nagsalita si Victor, nagtatanong kung ano ang kanyang magiging parusa. Sumagot si Logan sa pamamagitan ng pagtatanong kung natatakot siya. Tumugon si Victor na hindi, at tatanggapin ang anumang parusa na ipapataw ni Logan. Pagkatapos ng maikling pagtigil, sinabi ni Logan kay Victor na bagaman ang pagpatay sa isang tao ay walang dad ang isang krimen. Si Rhea ay isang inosenteng biktima sa lahat ng ito. Kinilala niya na kumilos ng maayos si Victor sa pagprotekta sa kanya. Ngunit binalaan siya na sa susunod. Kailangan niyang humingi ng pahintulot bago gumawa ng gayong marahas na aksyon. Nagtataka si Victor sa sinabi ni Logan. Nilinaw ni Logan na sinasabi na ayaw niyang maantala o makompromiso ang kanyang kabalyero sa hinaharap dahil sa ilang walang kwentang pervert. Nang marinig ito, tumanggo si Victor at nangako na isa sa isip ito. Sa loob ng kastilyo, malalim ang pag-uusap nina Kaisalan at Logan. Tinatanong ni Kaisalan kung dapat bang magpasya si Logan sa bagay na ito ng mag-isa. Lalo na't kasama rito ang pagpatay ng kanyang sariling alipin sa isang karaniwang tao. Kalmadong tumugon si Logan na si Victor ay kanyang pag-aari, at sa gayon ang responsibilidad ay ganap na nakasalalay sa kanya. Idinagdag niya na nakarinig siya ng mga nakababahalang kwento tungkol sa namatay na trainee. Kung paano siya kilala sa nayon dahil sa kanyang perverse na pag-uugali. Kahit bago pa man sumali sa kampo, at kung paano siya nakagawa ng hindi naaangkop na mga pahayag tungkol kay Rhea. Nakikinig si Kaisalan, ngunit nananatiling naguguluhan tungkol sa punto ni Logan. Ipinaliwanag ni Logan, sinabi niya na ginamit lamang niya ang kanyang pag-aari upang alisin ang isang kasuklam-suklam na kriminal sa mundo. Pagkatapos ay tinanong ni Logan kung paano ang bersyon ng kaganapan na ito. Nag-aalangan si Kaisalan bago itanong kung pinatay ni Victor ang trainee sa ilalim ng utos ni Logan. Tumanggo si Logan na pinagtibay ang interpretasyon ng may banayad ng ngisi. Nagpatuloy si Logan sa pagbabalangkas ng kanyang plano na sinasabi na ang mga krimen ng trainee ay ilalantad sa publiko. At ang kanyang katawan ay ibibitin sa mga pintuan ng kastilyo bilang babala. Inutusan niya si Kaisalan na ipaalam ito sa mga sundalo ang desisyon, na tinitiyak na malinaw ang salaysay. Inilipat ni Kaisalan ang paksa, napansin si Logan na may minarkahan sa isang mapa. Nagtataka, tinanong niya kung ano ang binabalak ni Logan. Sumulyap sa mapa, tumugon si Logan na ito ay isang sorpresa, kahit na para sa mga sundalo. Ang mga marka sa mapa ay nagha-highlight ng mga lugar kung saan kamakailan lamang nakita ang mga halimaw. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga aksyon ni Victor, na nag-iwan sa mga sundalo sa pagkabigla.
Gayunpaman, nang malaman nila kung ano ang balak gawin ng namatay na trainee kay Rhea, ang kanilang pagkabigla ay naging galit. Marami ang labis na nagalit na nagpahayag sila ng pagnanais na hukayin ang katawan at sirain pa ito. Naririnig ang pag-uusap sa mga trainee, nakinig si Logan habang inamin ng isa sa kanila na palagi niyang nararamdaman na may mali sa lalaki. Habang ang isa pa ay nagsabi na matagal na niyang pinaghihinalaan na maaaring gumawa siya ng gayong kilos. Hindi maiwasan ni Logan na isipin na ang sitwasyon ay nalutas ng maayos. Lumipas ang panahon, at pagkaraan ng 3 buwan, binabalot ng nyebe ang mga puno at lupa, na naghuhudyat sa pagdating ng taglamig. Nakatanaw sa payapang tanawin sina Logan at Kaisalan habang nag-uusap. Napansin ni Logan ang papalapit na bagong taon, at si Kaisalan, na may mapagnilay-nilay na tono, ay nagkomento kung gaano kabilis lumipas ang panahon. 2 taon na ang nakalilipas mula nang una silang magkita. Sa loob ng 70 araw na panahon ng pagsasanay, ang unang grupo ng 1,000 trainee ay nabawasan sa 987. Isang pagkamatay, at 12 nabigong recruit ang nagpabawas sa hanay. Gayunpaman, tila nasisiyahan si Kaisalan. Habang pinagmamasdan niya ang natitirang grupo, na sinasabi na wala ng mga trainee ang nais umayaw. Tanging ang mga may sapat na lakas at determinasyon ang nakapagtiis. Pinagmamasdan ng eksena, na pagtanto ni Logan na kumpleto na ang pangunahing pagsasanay. Inutusan niya si Hamar na gumawa ng karagdagang 400 crossbow. Hindi sapat upang sandatahan ang lahat ng mga sundalo, ngunit sapat para sa isa pang layunin. Ibinaling ang kanyang atensyon, itinanong ni Logan kung handa na ang mga trainee para sa pinagsamang pagsasanay sa labanan. Nakatayo malapit si Patrick at kinumpirma na handa na sila. Iminungkahi niya ang kagubatan sa paanan ng hanay ng bundok bilang isang angkop na lokasyon. Idinagdag ni Patrick na panahon na upang isulong ang kanilang pagsasanay. Dahil malapit ng mga ilangan ng praktikal na karanasan sa labanan ng mga kabalyero. Pagkatapos ay tinanong ni Logan si Patrick kung napagkadalubhasaan na ng mga kabalyero ang pamamaraan ng Iron Blood Sword. Tiningnan ng matalim ni Patrick si Logan, at sumagot na kahit natutunan na nila ang mga batayan, ang tunay na kahusayan ay makukuha lamang sa totoong labanan. Lumawak ang ngiti ni Logan, at ang kanyang ekspresyon ay nagkaroon ng nakakabagabag na sikutikong bahid. Sumang-ayon siya kay Patrick na nagsasabing ang pag-unlad ay makakamit lamang sa pamamagitan ng matinding labanan. Nagpalitan ng ngiti ang 2 lalaki at nagkamayan, nagkakaisa sa kanilang plano. Samantala, nakatayo si Kaisalan sa likuran, mapotla at hindi mapakali. Malinaw sa eksena kung saan nakuha ni Logan ang kanyang matindi at medyo baliw na mga ugali. Isang butil ng pawis ang tumulo sa pisngi ni Kaisalan habang nag-iisip siya ng mapait tungkol sa mga hamon na darating. Makalipas ang ilang araw, sa katimugang kabundukan ng McLean, nakatayo si Patrick na nakasuot ng buong baluti, nagpapamalas ng awtoridad. Inutusan niya ang mga kabalyero na bunutin ang kanilang mga espada at patatagin ang kanilang paghinga. Tumindi ang tensyon sa hangin habang pinapagana ng mga kabalyero ang kanilang aura, ang enerhiya ay kumakalat sa kanilang paligid. Sa utos ni Patrick, sabay-sabay silang sumugod, ang kanilang mga talim ay malinis na tumatabas sa malalaking puno sa kanilang harapan. Kahit ang mga kabalyero ay namangha, humahanga sa purong lakas na kanilang pinakawalan. Ang pagputol sa gayong napakalaking mga puno sa isang hiwa tila hindi totoo. Si Logan, na nakatayo sa tabi ng kanyang ama, ay nanood ng may kasiyahan. Ngunit nanatiling kalmado si Patrick, na parang hindi humanga. Gayunpaman, ang mga trainee ay naiwan na namamangha. Nagbulungan sila sa kanilang sarili, namamangha sa lakas ng mga kabalyero at nagtatanong kung maaabot ba nila ang gayong antas. Pinutol ni Logan ang sandali, sinigawan ng mga trainee na manatiling alerto, tinitiyak na nakataas ang kanilang bantay. Ipinaalala niya sa kanila na hindi ito ordinaryong kagubatan. Nakatayo sila sa isang kagubatang puno ng halimaw. Nagsimulang lumabas ang mga goblin mula sa mga anino, ang kanilang nakakadiring mga anyo ay gumagalaw patungo sa grupo. Ang mga kabalyero, sabik sa labanan, ay hindi nag-aksaya ng oras. Sumugod sila, sumasaksak ng may katumpakan at kabangisan, tumatabas sa mga goblin na parang bagyo. Ang mga goblin, na nalululas sa lakas ng mga kabalyero, ay sinubukang tumakas sa takot.
Inaasahan ito ni Logan, inutusan ang mga tropa na ihanda ang kanilang mga crossbow. Sa kanyang hudyat, bumuhos ang ulan ng mga pana sa larangan ng digmaan, mabilis na pinapatay ang sinumang goblin na sumusubok na tumakas. Tumawa ang mga kawal na nakasakay sa kabayo. Ang mga kabalyero, na kinukutsa ang kanilang dating takot sa mga nilalang, sa harap ng kanilang bagong lakas at koordinasyon, ang mga goblin ay tila nakakaawa, isang paalala kung gaano kalayo na sila. Gayunpaman, ang kanilang kaligayahan ay maaaring panandalian, dahil ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago sa isang iglap. Isang napakalaki at nakakatakot na paa ang lumitaw sa kanilang harapan. Kinuha ng mga kabalyero ang kanilang tindig, handang umatake. Isang kawan ng mga lobo ang sumugod patungo sa kanila, handang sumalakay. Ngunit hindi ito ordinaryong mga lobo. Sila ay mga lobong may sungay. Mabilis na bumuo ng depensibong linya ang mga kabalyero, naghahanda laban sa mga hayop na may sungay. Sa isang iglap, kinagat ng isa sa mga lobo ang espada ng isang kabalyero ng may nakamamatay na intensyon. Ang mga espada ay tumatabas sa hangin, lumilipad pakaliwa at pakanan. Ngunit ang sitwasyon ay nagiging masama para sa mga kabalyero. Bigla, inutusan ni Kaisalan ang mga kawal na nakasakay sa kabayo na ilabas ang kanilang mga crossbow. Ang mga pana ay lumipad sa langit, tumatama sa mga lobo. Ang mga nilalang ay naglabas ng nakakatakot na mga hiyaw ng sakit, ngunit ang mga pana ay tila hindi epektibo, nababasag sa pagtama. Isang sundalo, nanginginig sa takot, ang nagsabi na walang epekto ang mga pana sa mga hayop. Sumigaw si Logan sa mga kabalyero na panatilihin ang porma sayon. Malinaw ang kanilang gawain. Walang isang lobo ang dapat makalusot. Dapat nilang protektahan ang mga kawal na nakasakay sa kabayo. Sa unahan ng linya nakatayo si Victor, handang sundin ang utos ni Logan. Tumalon siya pasulong, handang makipaglaban ng bakal at ngipin sa isa sa mga lobo. Iwinawas-iwas ang kanyang espada ng may matinding determinasyon. Sumaksak siya ng may sapat na lakas upang ihagis ang lobo pabalik ng ilang metro. Ngunit walang oras para magdiwang. Isang nakakakilabot na hiyaw ang tumagos sa hangin sa kanyang likuran, na kumuha ng atensyon ni Victor. Lumingon siya upang makita ang isang lobo na kumakagat sa binti ng isang trainee. Habang ang isa pang trainee ay nakatayo ng nakayuko, nanginginig sa takot sa nakakakilabot na tanawin. Isang nag-aapoy na saksak ang tumagos sa hangin. Pinakawalan ni Logan ang kanyang galit sa lobo na umaatake sa trainee. Siya ay namagitan sa tamang oras, tinapos ang hayop sa isang solong, mapagpa siyang saksak. Humarap sa natatakot na trainee, inutusan niya itong magpakatatag sa sitwasyon. Inutusan siya ni Logan na umatras at dalhin ang nasugatan sa ligtas na lugar. Agad na tumugon ang trainee, nagmamadaling sundin ang mga utos. Mapait na nag-isip si Logan na, tulad ng kanyang pinaghihinalaan, karamihan sa mga trainee ay hindi handa para sa magulong labanan. Gayunpaman, ang mga nakaranggo sa top 100 sa pagsusuri ng mga pandama ay namumukod tangi. Ang isang ganoong trainee ay nakikipaglaban sa isang lobo. Habang nahihirapan siya, napansin niya ang isang pangalawang lobo na papalapit mula sa likuran, handang umatake. Nang handa na siyang tamaan, tumalon si Victor sa aksyon, lumalabas mula sa kung saan. Sa isang mabilis na saksak, malinis na tinabos ni Victor ang leeg ng pangalawang lobo. Tumingin si Victor sa kanyang madugong espada, isang maliit na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Ang ibang mga trainee ay nakatingin sa kanya ng hindi makapaniwala. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng halo ng pagkamangha. Kinilala ni Logan na sa wakas ay nakalaya na si Victor mula sa kanyang mga limitasyon. Alam ni Logan na hindi magtatagal bago pumasok si Victor sa kaharian ng mga gumagamit ng aura.